nagtataka nga ako, until now, it remains to be still a mystery sa akin kung paano ako umabot pagka-presidente. Totoo yan. Totoo yan. Hindi ako na talagang matulog ako when I look back sa buhay ko. Hindi ko talaga alam kung paano ako naging presidente. Kung pera-pera, wala talaga. Kung sabihin mo lang pera pang kampanya at buong Pilipinas, wala. Wala talaga, sa totoo lang. But suddenly, I found myself governing the country. Tandaan ninyo yan, baka maabot kayo ng ganun. Ang swerte kasi hindi mo maano talaga. Hindi mo mapigilan. Hindi mo taglang mapigilan. Ang itutulak ka talaga ng panahon pati ng Diyos siguro. Kaya ako, hindi ko talaga alam kung paano. Lahat na kaibigan, Atty. Del Gray, ang abogado ko ngayon, kay papakulong ako na walang hiya. Yung mga military sila, mga military mo na itong sila, alam nila na wala talaga ako. From nowhere. Kung sa bulsa, from nowhere, wala talaga. And yet, pagka talaga, swerto mo, pero na lang itong mga anak kay wala na, automatic na automatic na. Pero sa bagay, ang tatay ko pala politiko rin. But between and my father, matagal, 10 years halos, ang agwat. Nung namatay siya, siguro nga, wala talaga. Piskal lang ako noon, ang sweldo ko ilan lang. And yet, when I became mayor, tuloy-tuloy na. 3 terms tapos papuntang presidente. Sinasadya ko itong salita na ito. It's because it is a gathering of people who are into politics. Nandito tayo kasi sa politika PDP Laban. Of course, it's a political party. And that is what brings us together. Ano ang topic dito? Talagang itong ganito. How do you achieve your dream? Pero ito lang ang masabi ko. Yung damgo sa Binisaya is yung panaginip. Limitahan mo lang. Huwag mong do not let it go haywire. Yung mga ambisyon ka ng wala na sa lugar. Yung gutom, parang gutom ka talaga. Hindi bibigay ng Diyos sa iyo yan. Maybe mag-isip-isip ka lang kasi ang tatay ko, gobernador. Doon tayo papasok sa utak ko na maybe, just maybe, baka magpasok ako ng politika. Pero I was never really ever conscious na sabihin mo na pagkatapos ng edukasyon ko, magpasok ako sa politika.
matagal ako naghanap buhay talaga. I was a prosecutor. Doon ko na-hone yung pagka-abogado ko. I'm a litigation lawyer. Trial lawyer ako. Hindi ako masyado sa corporate. Kasi ang fiscal prosecutor is araw-araw korte yan. Kaya kung may mga anak kayo at kung kaya naman ninyo, additional ipasok ninyo sa fiscal's office or prosecutor's office. At sabihin mo doon sa fiscal na yung anak mo i-assign sa trial. Ako, pagpasok ko, 2 days after, trial na ako eh. Nagtanong yung city fiscal, si the late Fred Ruiz, na kung kaya ko. Kasi bagong graduate lang eh. Sabi ko, kaya ko. Sigurado ka? Sabi ko, kaya ko, sir. Trial ka agad ako. Hindi naman ako ng ibang eskwelahan, pero alam mo kami dumaan sa mga professor na ito, bebot to. Ayan. Sino pa dito dumaan? Dumaan si Mayor Rama. Kasi magdaan ka ng mga professor na Tatay! Hindi mo malaman kung may kapangalan ako sino ba yun? Basta yun, So magtindig kayo, dalawa kayo, tapos magtingin, ganun pa naman yung antipara niya. Why are you standing? I did not call you. Ayan, the professor na, at taniyo sila bebot, San Beda ako. Sabi San Beda. Si Miyorama. Why are you standing? Sir, I thought I heard my name. God! Talking at the back. That's why you cannot hear. Stand here. Come. Sit down. Pag sit down, okay, you stand up. Tindig ka. Wala naman, tinatanong. What? Sir, there is no question yet, sir. Ganda ito! Magalit na lalo nang magalit. Pero pag, alam mo, sa totoo lang, ibang year kami nagkuha ng barit. Pero sa totoo lang, sa remedial law, yan ang pinakamabigat sa lahat eh. At kaming dumaan kay Sulidom, tapos namin, maaga kami natapos. Yung last day, yung remedial law. Maaga kaming natapos. Malaman mo kasi yung mga taga-Ateneo, pati UP, pati yung eskwelahan ko. San Beda, maaga kami naglabasan. Kaya, may advantage rin kung sa Maynila ka. Kaya itong anak ko na si Inday, sabi niya, si Inday kay gusto niya mag-law. Sabi ko, saan ka man mag-law? Sabi niya, sa San Beda. Sabi ko, patay ka doon. So, patay ka. Pagka anak ka ng general o anak ka ng
secretary, cabinet, patay ka. Pag makita ka doon, ayawan ko ngayon, pero ganun man ang uso talaga. Parang galit yung mga yung mga nag-graduate, lalo na yung si Inday, nung sinabi kong kumuha ng luyan, sabi ko, niwarningan ko talaga, sabi ko, Day, alam ko hindi ka masyadong bright. Ordinaryo ka lang. Bawiin mo talaga yan sa... Ang law naman hindi mahirap eh. Memorize ka lang ng memorize. Kaya kayong mga kumuha ng law ngayon, huwag kayong uminom. Lalo na kung working student ka tapos matanda ka na. Hindi naman ako sa no offense intended. Ang brain mo kasi battered dyan sa alcohol pati. Every time that you are intoxicated, tapos lalo na yung talagang parang lasing ka na higa ka, there are millions or billions of cells in the human brain. But every time that you are intoxicated, na talagang matumba ka, so many millions of your brain cells patay. Kaya kung ano ka, pero kami, bagay, buti lang kami magsalita ng kasi kami, kami, bebot, kasama ko, mas dormitoryo yan. Kay alay, tapos, wala na, naubos na yung pira, inom pa, natalo na sa kay alay, sugal pag yun, wala na. Yun lang ang ko.